lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At Patrolwoman Ronaldine Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu, nasabat sa high-value individual sa South Cotabato. Tawag sa 911, nauwi sa matinding operasyon, Pasig Police, nasabat ang malaking halaga ng shabu. At top 2 regional most wanted person sa kasong murder arestado sa Antique. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Dalawang suspect ang arestado habang malaking halaga nang iniinalang shabu ang nasamsam matapos ang isang tawag sa PNP Emergency Hotline 911 na agad tinugunan ng Pasig City Police. Binagyang diin ng pulisya ng malaking tulong ang aktibong pakikiisa ng publiko sa pamamagitan ng paggamit ng Hotline 911 na nagsisilbing epektibong daan para sa mabilis na pagtugon ng mga otoridad laban sa kriminalidad. Patrolwoman Reynan Jade Gravera sa balita. Nito lamang August 25, 2025, bandang 4:20 ng hapon, naaresto ang isang lalaki na sangkot sa kaso ng pagnanakaw sa Marikina City. Ayon sa inisyal na investigasyon, August 24, 2025, bandang 8:45 ng gabi, pinasok ng sospek ang isang establishmento sa Barangay Marikina Heights sa pamamagitan ng pagbutas sa bubong at kisame ng naturang gusali. Nakuha nito ang cash na 22,800 pesos, isang Dell Latitude laptop na may halaga na 40,000 pesos, 3 company cellphones, isang Samsung A55 na nagkakahalaga ng 22,800 pesos, Samsung A05 na nagkakahalaga ng 12,597 pesos, Samsung A13 na may halagang 10,000 pesos at isang minipan na may halagang 800 pesos. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga pulis tungkol sa naturang pagnanakaw at sa loob lamang ng 5 minuto ay agarang nakarating ang kapulisan at mga barangay tanod sa pinangyarihan ng insidente. Sa tulong ng backtracking ng CCTV footage ay nalaman ang pagkakakilanlan ng suspect na si alias Junel at natunton ang tirahan nito na nagbunga ng kanyang pagkakaaresto. Ang Samsung A13 na nagkakahalaga ng 10,000 pesos ay ang tanging na-recover mula sa suspect habang hindi pa nahahanap ang ibang mga ninakaw na gamit. Si alias Junel ay naharap ngayon sa kasong robbery with force upon things at kasalukuyang nasa custodial facility ng Marikina City Police Station. Pag gusto din ang kapulisan ng Marikina City. Mabilis agarang action naman po yung ginawa ng ating kapulisan. Kasi nung nag-report yung tawa ko sa barangay, then pagbalik ng tao ko galing sa barangay, may assistant na po agad ng barangay police. Then pagdating po sa sinaktakay, yung pina-check ng CCTV para kung makakilala niya yung suspect.
Kaya po natakit din agad siya kasi nakilala po nila na which is ginagawa nila dito. Thank you po sa ating kapulisan na ginagawa po nila po. Mula dito sa Eastern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Isang 42 anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga street-level individual ang arestado sa bypass operation ng Dagupan City PNP sa lalawigan ng Pangasinan. Yan ang tinutukan ni Corporal J.R. Del Mendo. Isang 42 anyos na lalaki sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation ng mga miyembro ng Dagupan City Police Station sa Barangay Bunuan, Bukig, Dagupan City, Pangasinan. Ang suspect ay nakatala bilang street-level individual. Narekobre mula sa kanya ang 12 gramo ng hininalang shabu na nakapaloob sa 2 plastic sachet at mayroong standard drug price na 81,600 pesos. Maliban dito, nakuha rin ang isang genuine 500 peso bill at 15 pirasong kopya ng 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, isang unit ng cellphone at isang motorsiklo na ginamit ng suspect. Isinagawang markings at inventory sa mga ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at ng mga mandatory witnesses. Ang suspect ay haharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Walang takas ang isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng pulisya sa lalawigan ng Camarines Sur. Nakatutok dyan si Police Corporal Doxy Charis Casasos. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang drug operation na pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Camarines Sur Police Provincial Office kasama ang San Fernando Municipal Police Station, PDEA Camarines Sur sa koordinasyon ng PDEA Regional Office 5 nitong Agosto taong kasalukuyan sa Zone 4, Barangay Maragni, San Fernando, Camarines Sur. Kinilala ang naaresto sa alias Ingo, 46 anyos, lalaki, may asawa at residente ng Barangay Maragni, San Fernando, Camarines Sur. Nakumpiska sa sospek ang tinatayang 36 gramo na hinihinalaang shabu na nakalagay sa heat-sealed transparent plastic sachet na may tinatayang halaga na 244,000 at 800 piso at mga iba pang paraphernalia. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang PNP Bicol katuwang ang mga kaagapay na ahensya na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa rehiyon. Mula dito sa Bicol Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Casasos. 2 drug suspect, kabilang ang isang Amerikano, ang nasa kote ng mga otoridad sa isinagawang bypass operation sa Villamor, Pasay. Ang balita mula kay Patrolwoman Verna Gundrat. Arestado ang 2 drug suspect sa ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency bandang 11:45 ng gabi noong August 26, 2025 sa Villamor Airbase, Pasay City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Boy, 29 anyos, Pilipino, at alias Kirk, 39 anyos, American citizen at isang chief. Pareho silang nasa drug watch list, si Boy bilang street-level individual at si Kirk bilang high-value individual. Nasamsam mula sa kanila ang 5.99 gramo ng hinihinalang shabu na nasa siyam na plastic sachet na may halagang 40,392 pesos, isang genuine 500 mark money, isang empty Marlboro pack at isang black cellphone. Kasalukuyang nasa kustodiya ng SDEU ang mga sospek habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa sa Pasay City Prosecutor's Office.
Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Berna Gondran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gondran. Matagumpay na naibalik ng 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company sa tunay na may-ari ang isang iniwang motorsiklo na kanilang na-recover sa Tabuk City, Kalinga. Patrolman Rafin Jude Suaya sa Balit. Abandonadong motorsiklo ang na-recover ng 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company sa liblib na lugar ng Sitio Calagdaw, Barangay Bulanao, Tabuk City, Kalinga nito lamang Agosto 28 taong kasalukuyan. Batay sa ulat, nakatanggap ng tawag ang mga kapulisan mula sa isang concerned citizen na may nakatumba at abandonadong motorsiklo sa nasabing lugar at kaagad naman itong nirespondihan ng mga kapulisan. Nakumpirma ng mga kapulisan sa mismong lugar ng pagkakadiskubre ang isang itim na Kawasaki Rouser 135 at dinala sa kanilang himpilan. Kaagad namang kinontak ang umano'y nakarehistrong nagmamay-ari ng motorsiklo at hiningan ng mga papeles at katibayan na siya nga ang nagmamay-ari na kalaunan ay itinurn over din sa kanya. Nagpapasalamat naman ang mga residente sa kanilang nasasakupan dahil sa kanilang pakikiisa at pagtitiwala sa pagpaparating ng anumang insidente at kahinahinalang pangyayari upang makamtan ng isang tahimik at payapang komunidad. Mula dito sa Camp Dangwala, Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Rafin Jude Suaya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Suaya. Naaresto ang isang city most wanted person sa kasong rape sa isinagawang operasyon ng San Jose del Monte PNP sa Bulacan. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Pearl Cristalina Javier. Ng mga tauhan ng San Jose del Monte City Police Station ang tinaguriang City Most Wanted Person para sa kasong rape sa Barangay Graceville, City of San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain, Acting Chief of Police ng naturang istasyon, ang suspect na si alias Jan, 22 anyos, delivery rider at residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Dakong alas 12 ng hapon ng ikasang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng San Jose del Monte City Police Station, 301st Maneuver Company, RMFB-3 at PNP Maritime Group. Isinilbi ang warrant of arrest para sa kasong rape na inisyu ni Honorable Maria Cristina Jeronimo Wanson, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 5 San Jose del Monte, Bulacan, na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy na isinasagawa ng Bulacan PNP sa pangunguna ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang serye ng mga operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa lahat ng anyo ng kriminalidad upang mapanatili ang kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalina Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Inaresto ng mga operatiba na Nagcarlan Municipal Police Station ang rank 2 most wanted person sa lalawigan ng Laguna na naharap sa kasong homicide. Nakibalita dyan si Patrolwoman Priscel May Urbano. Rank 2 most wanted person sa lalawigan ng Laguna arestado ng mga operatiba ng Nagcarlan Municipal Police Station sa Barangay Bangka-Bangka, Nagcarlan, Laguna. Kinilala ang suspect na si alias Ed, residente ng Liliw, Laguna. Nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong homicide na may inirerekomendang piyansang nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Nagcarlan Municipal Police Station ang nahuling suspect habang inihahanda ang kaukulang proseso para sa kanyang kaso. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Sa patuloy na pagbibigay ng kaalaman sa tamang paggamit ng ating mga kakalsadahan at mga batas na pinapatupad dito, isang Road Safety Education Seminar ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group sa Barangay Tinigibian, Puerto Princesa, Palawan. Magbabalita dyan si Patrolman Mark Roland Feliciano.
250 partisipante ang dumalo sa isinagawang seminar ng HPG Mimaropa patungkol sa Defensive Driving at Road Safety Education Seminar sa mga freshman students ng Palawan State University sa PSU Campus sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, Palawan nitong nakarang araw. Pinangunahan nga ito ng mga tauhan ng HPG Palawan sa pangunguna ng kanilang provincial officer na si Police Major Randy S. Sibal sa ilalim ng pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Christian B. De La Cruz. Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante at guro sa ibinahaging kaalaman ng HPG na magagamit nila sa pang-araw-araw na pagpasok sa eskwelahan at pag-uwi sa kanilang mga tahanan. On behalf of Palawan State University, maraming salamat po sa HPG for the advocacy that you have. Thank you because our students learned a lot and this would really help also the traffic here inside the school campus. Thank you very much, HPG. Ang mga ganitong aktibidad ay daan upang makaiwas ang ating mga kababayan sa mga aksidente na nagaganap sa ating mga lansangan at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga batas na ipinatutupad sa ating mga kalsada at maituro ang disiplina sa tamang paggamit nito. Paraan din ito upang mas maimulat ang bawat isa sa kahalagahan ng mga ganitong usapin, mapa-estudyante, guro o simpleng mamamayan. Ang kaayusan at kaligtasan ng bawat kalsada ay nagmumula sa kaalaman at disiplina sa tamang paggamit nito. Bilang Guardian of the Highways, magpapatuloy ang HPG sa pagpapalaganap ng importansya ng road safety at pagsunod sa mga batas trapiko sa ating mga kakalsadahan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Matagumpay na naisagawa ang Southern Isabela Barangay Peacekeeping Action Team Summit 2025 kung saan mahigit 1,200 na miyembro mula sa iba't ibang bayan sa Southern Isabela ang lumahok. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Leni Lorenzo. Matagumpay na naisagawa ang Southern Isabela Barangay Peacekeeping Action Teams Summit 2025 na may temang Bayanihan for Protection, Action and Transformation in Security sa Etxague Evacuation Center, Barangay San Fabian, Etxague, Isabela, nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Dinaluhan ang pagtitipon ng kabuuang 1,224 BIPATS members mula sa bayan ng Alicia, Angadanan, Cordon, Etxague, Jones, San Agustin, San Guillermo, San Isidro at Ramon, Isabela. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Lieutenant Colonel Gary A. Matagay, Deputy Provincial Director for Administration, DPDA, at Police Lieutenant Colonel Jomar F. Julian, Chief ng Police Community Affairs and Development Unit, PICADU, katuwang ang pamahalaang lokal ng Etxague, Isabela. Kabilang sa mga mahalagang paksa na tinalakay ang mga sumusunod: roles of BIPATS and relation of BIPATS to PNP, salient provisions of katarungang pambarangay and citizens arrest, Barangay Intelligence Network o BIN, roles of BIPATS as first responders, road safety and traffic laws and violations, proper reporting of crime through E911 at awareness on West Philippine Sea. Layunin ng summit na bigyang kakayahan ang mga BIPATS sa pamamagitan ng karagdagang kaalaman at pagsasanay upang maging mas epektibong katuwang ng kapulisan at lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kani-kanilang mga barangay. Nagtapos ang summit sa awarding of certificates para sa lahat ng kalahok. Sa kabuuan, ang aktibidad ay nagbunga ng mas pinatibay na ugnayan ng BIPATS, PNP at mga lokal na pamahalaan na magsisilbing matatag na haligi ng tagapagtaguyod sa isang mas ligtas at mas mapayapang Isabela Province. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Leni Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Tinatayang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng kapulisan sa ikinasang operasyon sa Barangay La Paz, Iloilo City.
Patuloy naman ang kampanya ng PNP laban sa iligal na droga at nananawagan sa publiko na makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Nakatutok dyan si Patrolwoman Lynette Sablon. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 2 sa ilalim na pamumuno ni Police Captain Jeffrey Delgado, officer in charge ng ICPS-2 sa Zone 4 Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City, dito lamang 28 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Alias Aching, 32 taong gulang, isang construction worker, may asawa at 2 anak, at residente ng naturang lugar. Nabili kay alias Toto Aching ang isang sachet na inihinalang shabu gamit ang 3,100 pesos na buy-bust money. Na-recover din mula sa suspect ang 6 pang sachet na inihinalang shabu na nakalagay sa isang black plastic box, isinilid sa maliit na brown envelope at nakabalot ng face mask na kulay itim. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 75 gramo ang buong bigat na nasamsam na iligal na droga na may halagang tinatayang 510,000 pesos base sa standard drug price. Kasalukuyan na sa kustudiya ng ICPS-2 ang suspect para sa dokumentasyon at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na ipinapakita ng PNP ang kanilang dedikasyon sa paglaban sa iligal na droga para sa kapayapaan at seguridad ng bawat mamamayan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Huli ngayon ng mga operatiba ng PNP Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ang nakatalang top 2 regional level most wanted person sa kasong murder sa Barangay San Jose, Antique. Narito ang report ni Corporal Marcelino Termenes. Arestado ang isang kilalang suspect na si alias Dennis na number 9 regional level most wanted person ng Pro 13 para sa third quarter ng 2025 sa isinagawang joint operation ng 15th Special Action Company, 1st Special Action Battalion ng PNP SAF katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group, Surigao del Sur Provincial Field Unit na nagsilbing lead unit at iba pang sangay ng PNP sa Barangay Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Ang pag-aresto ay sinagawa batay sa warrant of arrest na may criminal case number 25-2026 para sa kasong robbery with homicide na inilabas ng RTC Branch 55 10th Judicial Region, Trento, Agusan del Sur noong June 26, 2025. Kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Surigao del Sur PFU ang naarestong suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Termenes. Walang kawala sa batas ang isang menor de edad matapos mahulihan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng hinihilalang shabu sa ikinasang operasyon ng kapulisan sa lungsod na ito. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Higit 400K na halaga na ininalang shabu mula sa isang minor de edad sa nilunsad na buy-bust operation sa Ludo Cemetery, Barangay Careta, Cebu City nito lamang Miyerkules, ika-27 ng Agosto sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Enrico Figueroa, Acting City Director ng Cebu City Police Office ang suspect na si alias Aking, 15 taong gulang, residente ng Sitio Kalapukan, Barangay Careta, Cebu City. Dakong alas 3:20 ng hapon na magsagawa ng buy-bust operation ng mga partiba na kung saan naaresto ang nasabing suspect. Nakuha mula sa suspect ang 11 pakete na hinalang shabu na aabot sa 65 na gramo at may standard drug price sa 442,000 pesos. Itim na bag na ginamit bilang lagay ng mga illegal na droga at buy-bust money. Agad nilala ang suspect sa Cebu City Police Office Custodial Facility para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang maigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga bilang bahagi ng advokasya para sa saligtas at maayos na pamayanan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Arestado ng mga otoridad ang top 5 city most wanted person na sangkot umano sa illegal na droga sa isinagawang operasyon sa Barangay 25 Paterno Extension, Tacloban City. Patrolwoman Camberley Flores, ibalita mo.
tinaguriang top 5 city most wanted person sa kasong paglabag sa RA 9165 matapos mapasakamay ng mga autoridad sa Barangay 25 Paterno Extension, Tacloban City. Bandang alas 11:47 ng gabi nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Tacloban City Mobile Force Company kasama ang 805th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 at Headquarters Regional Maritime Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Tacloban City Police Office para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ng Tacloban City PNP laban sa mga taong may pananagutan sa batas ay bunga ng pinaigting na pakikipagtulungan at suporta ng mamamayan para mapanatiling payapa at maayos ang komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasukol ng mga otoridad ang isang high-value individual na umano'y sangkot sa malakihang kalakalan ng illegal na droga sa isang ikinasang bypass operation sa Polomolok, South Cotabato. Tumambad sa mga operatibang mahigit 3.7 milyong halaga ng hinihilalang shabu matapos maaresto ang suspect na matagal nang minamanmanan ng pulisya. Patrolwoman Vina Morales sa balita. Nasabat ng mga operatiba ang mahigit 3.7 milyong halaga ng shabu sa isang high-value individual sa isinagawang drug buy-bust operation sa tapat ng Silway 8 Elementary School, National Highway, Purok Maligaya, Barangay Silway, Pulumulok, South Cotabato. Nito lamang Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ng Pulumulok Municipal Police Station ang suspect na si alias Alvin, 48 na taong gulang, isang businessman at residente ng Barangay Isidro, General Santos City, at tinaguriang high-value individual. Sa pangunguna ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12, kasama ang Pulumulok MPS at iba pang mga operatiba, ay isinagawa ang naturang operasyon na nagresulta ng pagkakumpiska ng kabuuang 11 na plastic transparent sachet ng pinaghihinalaang shabu mula sa suspect na may bigat na 550 na gramo at may standard drug price na 3,740,000 pesos. Kompiskado din ang iba pang non-drug item. Kasalukuyang nasa Pulumulok MPS ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay bunga ng pagsisikap ng buong kapulisan ng Rehiyon 12 sa kampanya kontra iligal na droga. Tinitiyak naman ng Pro 12 na mas paiigtingin pa ang mga operasyon para sa mas maayos, ligtas at drug-free na rehiyon. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vina Morales, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Morales. Hindi na nakalampas sa mata ng batas ang isang bagong tukoy na drug suspect sa Lanao del Norte matapos na mauwi sa pagkakaaresto ang kanyang pagbebenta umano ng shabu sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya. Patrolwoman Sara Vem Batomalaki sa report. Arestado ang isang newly identified drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit Lanao del Norte PPO, Provincial Intelligence Unit, katuwang mga kapulisan ng Kapatagan Municipal Police Station sa poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte. Kinilala ni Police Colonel Leo Swa, Acting Provincial Director ng Lanao del Norte PPO, ang drug suspect na si alias Saddam, 35 taong gulang, lalaki, may asawa, residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 7.4 grams at may standard drug price na 50,320 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga drug paraphernalia. Ang suspect ay naharap sa kaso paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sara Vem Batomalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Bato Malaki. Sa isang operasyon sa Barangay Maa, Davao City, bumagsak sa kamay ng mga alagad ng batas ang isang personalidad na kabilang sa listahan ng top 7 city high-value individual. Tinutukan niya ni Patrolwoman Mariel May Donki. Arestado ang isang high-value individual na kabilang sa top 5 city-level drug personality matapos ang isinagawang buy-bust operation ng Maa Police Station nitong ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan sa Purok 31-B, New Washington Village, Barangay Maa, Davao City. Kinilala ang suspect na si alias Bunoy, 35 anyos, isang construction worker at residente ng Barangay 76-A, Davao City. Nasamsa mula sa suspect ang siyam na maliliit na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 8 grams at tinatay ang standard drug price na 54,400 pesos. Bukod dito, nakumpiska rin ang isang unit ng kalibre 38 na baril at iba pang ebidensya. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon sa Maa Police Station, ang pagkakaaresto sa isa sa mga pangunahing high-value targets ng lungsod ay patunay na walang humpay na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga at krimen. Dagdag pa nila, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita na patuloy na dedikasyon ng mga otoridad sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan para sa ikauunlad ng komunidad. Mula dito sa Rayon 11. Ako ang inyong PN correspondent, Patrolwoman Mariel May Donki. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Don Kilab. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, at Patrolwoman Ronelyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.